Kinumpirma ni SPO3 Arthur Las Cañas ang umano'y ginawang pagpatay ng Davao Death Squad sa isinagawang press conference kanina sa Senado. Mula sa Senado may report si Joyce Balancio live. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Humarap nga sa isang press conference dito sa Senado si SPO3 Arthur Las Cañas kung saan nagsagawa sa floor ng public confession patungkol sa pagiging miyembro niya ng DDS o Davao Death Squad, pati na rin ang mga ginawang pagpatayan niya ng grupo noon sa Davao City. Kinumpirma ni SPO3 Arthur Las Cañas ang mga sinabi noon ni Edgar Matubato sa pagdinig ng Senado patungkol sa mga umanay kaso ng extrajudicial killings, partikular sa Davao City noon. Ayon sa kanya, totoo ang DDS o ang Davao Death Squad at si President Rodrigo Duterte na mayor pa noon ng Davao City ang nag-uutos sa kanila para pumatay ng mga target. Kung minsan ay binabayaran anya sila ng 20,000 o 50,000 ni Duterte, depende sa laki ng kanilang target. Kabilang sa mga tinrabaho anya nila noon ay ang pagpapasabog ng isang mosque sa Mindanao, ang pagmassacre sa isang pamilya kasama isang buntis at mga bata, pati na rin ang pagpatay sa radyo commentator na si June Pala. Dinitalya ni Las Cañas sa press conference ang pagplano nila ng assassination kay June Pala na ayon sa kanya ay 2 beses pa nilang sinubukang patayin. Na matapos nila ang trabaho, tumanggap pa anya siya ng 1 milyong pisong bonus direkta mula mismo kay Mayor Duterte noon. Naging emosyonal naman at napaiyak si Las Cañas nang ikwento na niya ang pagpapapatay niya sa kanyang 2 kapatid noon. Aniya, dahil sa kanyang blind obedience at katapatan sa kampanya ni Mayor Duterte noon laban sa illegal na droga ay napilitan siyang ipapatay ang kanyang 2 kapatid. Sa huli, Floor, ay nanawagan si Las Cañas sa kapulisan na talikuran na ang mga pagpatay at sumunod na lamang sa batas. Alam niyang delikado anya ang kanyang ginawang public confession at maaaring ipapatay dahil sa kanyang mga ibinunyag. Sa kabila nito, kontento anya siya na tinupad niya ang kanyang pangako sa Diyos na humarap sa publiko at isawalat ang kanyang mga nalalaman. Floor, ang grupong Free Legal Assistance Group of FLAG yung mismo nagbigay ng assistance kay Las Cañas sa kanyang pagharap nga dito sa kanyang public confession sa Senado. At ayon sa grupong FLAG ay kusang loob at hindi naman napilitan si Las Cañas na gawin ito. At ayon din sa kanila, meron ng ginawa o in-issue na sworn affidavit si Las Cañas at handa siyang tumistigo laban kay Pangulong Rodrigo Duterte sa tamang forum. Kung maalala natin, Floor, yung naging press conference kanina ng FLAG ay sa pamumuno yan ni Attorney Jose Marie Jocno na alam natin na kilalang lead legal counsel ni Senator Laila de Lima. Kinumpirma niya or kinlaro niya kanina sa naging press conference, Floor, na ito'y walang kinalaman. Yung pagbibigay niya ng assistance kay Las Cañas, walang kinalaman sa drug cases ni Senator Laila de Lima, pati na rin ang nagbabantang aresto sa Senadora. Floor? Joyce Balancio nagulat mula sa Senado.